bago man po tayo nabuhay sa mundong ito, meron na po tayong mga soul contract from our past life. At in this present body natin, in this physical human body natin, nakakagawa po tayo ng mga soul contract na hindi po natin namamalayan. So, since childhood natin, may mga tao na nanakit sa atin, na yung sumama yung loob natin. So, every person na nanakit sa atin, once na hindi natin sila napatawad, hindi natin nalagyan ng proper repentance o proper forgiveness in every event in our life, naka-attach pa rin po yung energy nila sa energy field natin. At sa love natin, marami po tayong nagagawa na soul contract. Nagsa-soul contract po tayo in this present time kapag nagsasabi po tayo ng salitang promise. Promise, I will do this. Promise, I will do this. Tapos yung promise na hindi nagiging totoo. Yung promise, broken promise. So, dahil yan sa mga broken promise na nagagawa natin, kung bakit nagkakaroon po tayo ng soul contract. Nakakagawa tayo ng soul contract. Tapos, hindi naman natin ginagawa. Kaya po, naiiwan pa rin po siya sa energy field natin. So, once na hindi po natin yun na karoon tayo ng proper clearing sa energy field natin, nagmamanifest po yan by itself. So, once na mamatay na po yung physical human body natin, next life natin, it will manifest by itself. So, sa next life natin, iki-carry pa rin yun ang soul natin. Kung bakit yan yung never-ending cycle ng karmic. Kasi nagbibigay siya ng suffering and pain. Kasi once na may soul contract ka pa kasi from your past life, andun pa rin kasi yung, kasi by energy po tayo. So, parang nahahatak mo pa rin yung mga negative energy papunta sa iyo kung bakit nasasaktan ka pa rin. Dahil naka-attach mo siya. Parang magnet lang na once you have carrying a karmic energy which is negative yun. So, nahahatak mo din yung mga negative energy na yun ang naging dahilan kung bakit ka nasasaktan, kung bakit nagkaroon ka ng suffering and pain sa buhay mo. Sa love naman, ito yung isa pa na soul contract. Bilang tao po, syempre may love life tayo. Minsan po, hindi naging perfecto yung love natin. So, may mga mali tayo. Minsan, kapag nasasaktan po kasi yung tao dahil sa love, ay parang ang dali natin sumuko. Instead na itama natin yung mga pagkakamali natin, ang ginagawa natin ay sumusuko po tayo at umiiwas po tayo doon. At instead na itama yun, naghanap tayo ng panibago. Yun yung para siyang panakit na lang sa sama ng loob. So, bawat individual na tao na makikilala natin, kung ilan man po sila yan na mag-enter sa buhay natin, ibig sabihin po, may soul contract ka sa kanila na dapat mo i-accomplish. Kung hindi mo man yun ma-accomplish, kailangan mo matutunan i-detach yung sarili mo from the energy field. Yung i-clearing mo yung energy field mo. Kumbaga, tanggalin mo sila from your energy field by doing forgiveness. Kailangan mo i-recognize yung mga mali mo doon sa isang individual na tao. Bakit nakilala mo tong tao na to? Ano ba yung naibigay niya na aral sa iyo? May knowledge yun. Every person na makilala natin ay binibigyan po tayo ng knowledge and understanding. Meron po sila kasing purpose kung bakit nakilala natin, but instead na i-recognize natin yung tulong nila, ay minamasama po natin na sa human.
tayo pa po galit, no? Tayo na ngayon tinutulungan, tayo pa yung galit. So that is to face the truth. That is our fear. Na harapin ang katotohanan. Takot tayong harapin yung katotohanan. Pero once na hinarap mo ang katotohanan, yung pala magsiset free sa iyo from the darkness. Dahil iwas tayo ng iwas. Lagi tayo naghahanap ng panakipbutas sa sama ng loob natin dahil takot tayong mag-isa sa mundong ito. Pero when you are alone, you will understand your own self deeper. Doon mo marirealize yung worth ng sarili mo. Doon mo marirealize yung true feelings mo. Doon mo marirealize lahat ng katotohanan sa sarili mo. At doon mo din may tatama yung mga mali mo. Once na magkaroon ka na ng self-realization sa sarili mo, dahil it's not forever na makaka-escape ka. Dahil ngayon mag-escape ka ng mag-escape sa mga problema, gagawa ka lang ng problema pero hindi mo kayang solusyonan. Hanap ka ng iba't ibang lalaki, kumbaga mag-boyfriend ka man ng kaliwa kanan, para lang yun sa panakipbutas sa sama ng loob. Pero magiging honest ka, nagiging masaya ka ba? Yung kasiyahan na mararamdaman mo ay pansamantala lamang kung andyan sila sa tabi mo. Pero once na wala sila sa tabi mo, be honest, anong nararamdaman mo? Nalulungkot ka, nasasaktan ka, na parang down na down ka na sa sarili mo. Dahil naka-attach sa kanila yung happiness mo. Dahil yung happiness mo ay sila. At hindi naman sila naglalast forever sa buhay mo. Minsan nakikilala natin yung mga individual na tao sa buhay natin para tulungan tayo na may tama natin yung mga mali natin at minsan tinutulungan tayo na makalabas sa comfort zone natin sa buhay. Pero minsan kasi we interpret them as negative once na nasaktan tayo. Pero actually po, kapag nasasaktan tayo, there is another positive na reason why na-meet natin sila. Because they teach us to be strong and to be a better person and to see the best version of ourselves. Kaya huwag kang matakot mag-isa at huwag kang matakot na itama yung pagkakamali mo. Alam niyo na minsan sabi ko sa sarili ko, dahil nga na-meet ko lang naman kasi dalawa. Dahil may reason kung bakit na-meet ko or na-attract ako sa mga wounded people, yung may mga deepest bond sa sarili. Doon ako attract talaga. Dahil sabi ko, another challenge na naman to. Patututo na naman ako kasi once na ma-level up nyo na yung mind consciousness nyo, mas gugustuhin nyo na tulungan yung isang tao with unconditional love. Na parang andun ka sa challenge na paano kaya siya mabago? Kaya siyang baguhin. Pero andun din sa feelings mo na totoong nagmamahal ka talaga sa tao na gusto mong tulungan. Pero dapat alam mo din mahalin yung sarili mo dahil alam mo na this is a wounded person at anytime talaga masasaktan ka talaga. Kaya kailangan mo din mahalin yung sarili mo if in case na magkaroon ng wrong turn. Kailangan mo din balikan yung sarili mo at mahalin. Huwag mo kasing, hindi ibig sabihin kasi na tumutulong tayo sa kapwa natin to heal their wound ay pabayaan natin sarili natin. But we need to love ourselves. On how that we will love ourselves, we can love our neighbor. So that's the way na minahal ko din yung tao na nakilala ko. So,